So, itong 5 pirasong isda, 128 pesos to. And then, itong baboy, kasama nitong mga ingredients at yung gulay, nagkakahalaga naman ng 158 pesos. So, total ko nang nabili ngayong araw is 286. So, tipid na to kasi meron na tayong isda at gulay. Prito na ako ng isda at meron na din akong sinain. Kasi isda at gulay naman tayo ngayong araw. So, kung merong mga ganito sa inyo, makakamura kayo. May mga balot-balot na iba-ibang gulay, may kalabasa, sitaw, talong, merong ampalaya, may okra, so halo-halo na. Mura lang to sa mga palengke. And then, nagkakahalaga ng 100 pesos yung baboy. Pero mas makakamura kayo kung halimbawa bagoong. Kasi takbit naman to eh. Kung bagoong yung bibinin nyo, pwede kayo makabili ng 5 piso, 10 piso. Gulay isda tayo ngayon. Noong mga nakaraang araw, ang mga pinagluluto ko is gulay talaga. Kasi yun yung kailangan natin. Sustansya sa katawan. Alam mo na, gurang na. Gurang. Tapos may nag-aaral pa akong anak, kolehiyo. Kaya kailangan yung makukuha niya sustansya galing sa piniprepare natin pagkain. As a mom, talagang sinisigurado natin na masustansya yung kinakain ng mga babies natin. Babies, college na, babies. Ako pag napanood ko ng anak ko, ewan ko na lang talaga. Eto na, nakahanda na yung ating gagawin, ginisang gulay. Ginisa siya kasi wala siyang bagoong. So, hindi natin siya masasabing pakbet. Wala lang, gusto ko lang, gisa-gisa lang. Gulay, lalagay na natin yung gulay. Puno.